si Paolo Banchero ay makakakuha ng isang maximum contract extension para manatili sa Orlando Magic. Hindi ito nakakagulat na ang 22 taong gulang na All-Star ay siguradong makakakuha ng max deal at nagkasundo na ang Magic at ang mga kinatawan ni Banchero sa kontrata na may ilang perks para kay Banchero. Ang ulat ay unang inilabas ni Shams Charania ng ESPN at kinumpirma na rin ng iba pang sources. Nakuha ni Banchero ang isang player option sa huling taon ng kontrata, isang bagay na bihirang ibinibigay sa mga rookie extensions. Ang huling nakakuha nito ay sina Luka Doncic at Trae Young. Ang kontrata ay 5 taon na nagkakahalaga ng $239.3 million, pero maaaring tumaas ito hanggang $287 million kung makakapasok si Banchero sa All-NBA team sa susunod na season. Isang posibleng mangyari dahil malamang na nakapasok siya noong nakaraang season kung hindi lang siya na-injure at mas maraming laro ang nalaro. Maglalaro pa si Banchero ng isang season sa ilalim ng kasalukuyang kontrata niya na nagkakahalaga ng $15.3 million bago ito tumalon sa hindi bababa sa $41.3 million for the 2026-27 season. Noong nakaraang summer, pinapirma rin ng Magic ng 5 taong extension sina Franz Wagner at Jalen Suggs na magsisimula sa susunod na season, habang ang bagong nakuhang si Desmond Bane ay may kontratang tatagal hanggang summer ng year 2029. Ibig sabihin na isara na ng Magic ang kanilang core, isang grupong nagtala ng 47 panalo noong nakaraang season at naging number 5 seed kahit may mga injury. Ang team na ito ay inaasahang gagawa ng malaking hakbang pasulong sa darating na season. Si Banchero na naging 2023 Rookie of the Year ay nagtala ng 25.9 points, 7.5 rebounds at 4.8 assists per game last season. Ngunit 46 na laro lamang ang kanyang nalaro dahil sa oblique injury na nagpahinto sa kanya ng ilang buwan. Kung mananatiling malusog si Banchero at ang buong core ng Magic sa darating na season, malamang na magho-host na ang Orlando ng isang playoff round kung hindi man higit pa. Anong masasabi nyo sa Magic next season mga kaibigan? Sa ibang balita naman, ang Miami Heat ay dumaan sa isang nakakadismayang 2024-25 season matapos silang isweep ng Cleveland Cavaliers sa isang record-breaking na paraan sa unang round ng playoffs. Pagkatapos ng ganitong klase ng pagkatalo, tila halos hindi na maiiwasan ang mga pagbabago sa roster ngayong off-season habang sinusubukan ng Heat na muling maging makabuluhan sa liga. Ang Heat ay isa sa mga aktibong kalahok sa Kevin Durant sweepstakes sa isang punto, ngunit kalaunan ay na-trade si Durant ng Phoenix Suns papuntang Houston Rockets. Bagamat nakakadismaya ang hindi nila pagkakakuha kay Durant, nagawa naman nilang makakuha ng isang mahusay na scorer. Nakuha ng Heat si Norman Powell nitong Martes sa isang 3-team deal na kinasangkutan ng Los Angeles Clippers at Utah Jazz. Tanging sina Kevin Love at Kyle Anderson lang ang kailangang bitawan ng Heat mula sa kanilang roster upang makuha si Powell, at narito kung paano na ngayon ang kanilang depth chart pagkatapos ng trade na ito. Point guard Tyler Herro, Davion Mitchell, Kasparas Giacochonis. Shooting guard Norman Powell, Terry Rozier, Pelle Larsson. Small forward Andrew Wiggins, Jaime Jaquez Jr., Simone Fontecchio, Kesha Johnson. Power forward Bam Adebayo, Nikola Jovic, Haywood Highsmith. Center Kelly Ware, Vladislav Goldin. Hindi naging mahusay na offensive team ang Heat noong nakaraang season, na nirank bilang ika-21 na may 112.4 offensive rating. Kailangan nila ng isa pang scorer sa backcourt kasama si Tyler Herro, at ngayon ay nakuha na nila yon kay Powell. Si Herro ay nagtala ng average na 23.9 points, 5.2 rebounds, 5.5 assists, 0.9 steals at 0.2 blocks per game for Heat last 2024-25. Halos pabago-bago ang mga gwardyang katambal ni Herro noong nakaraang season, kaya't ang pagkakaroon ng kontinuidad sa pamamagitan ni Powell ay dapat makatulong. Si Powell ay nagtala ng average na 21.8 points, 3.2 rebounds, 2.1 assists, 1.2 steals at 0.2 blocks per game for Clippers last 2024-25. Dahil hindi nakapaglaro si Kawhi Leonard sa simula ng season at umalis si Paul George sa free agency, kinailangan ng Clippers ng isang stepping up player, at ginawa nga iyon ni Powell. Ngayon ay dadalhin niya ang malaking bahagi ng scoring load sa Heat kasama si Herro. May isang problema lang sa pagkakaroon ng starting backcourt na Herro at Powell, ang depensa. Hindi sila kilala sa pagiging magaling sa depensa, pero masuwerte silang may mga kasamang magaling dumepensa.
Si Andrew Wiggins ay nananatiling isang napakahusay na wing defender at nagtala siya ng 19 na punto, 4 na rebounds, 4 na assists, 1 steals at 1 block kada laro para sa Heat noong 2024-25 season. Ang isa namang siguradong hindi ite-trade ng Heat ay si Bam Adebayo. Nagtala si Adebayo ng 18 na puntos, 10 rebounds, 4 na assists at 1 steals kada laro last season. Hindi man ito ang kanyang pinakamahusay na season, siya ay isang perennial candidate para sa Defensive Player of the Year at isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ang Heat ay rank pang siyam sa defensive rating nitong nakaraang season. Isa pa sa mga hindi isasama sa trade ay si Kelly Ware na ayon sa ulat ay ayaw isama ng Heat sa anumang package para kay Durant. Si Ware, ang ika-15 pick ng 2024 NBA Draft, ay nagkaroon ng isang produktibong rookie campaign na may 9 na puntos, 8 rebounds at 1 blocks kada laro nitong huling season. Anong masasabi nyo sa Heat next season mga kaibigan? Sa ibang balita naman, habang nagpapatuloy ang NBA free agency, isa sa mga pangunahing headline ang sitwasyon ng kontrata ni Bradley Beal matapos ang mga ulat ukol sa posibleng buyout. Determinado ang Phoenix Suns na pakawalan si Beal matapos maging isa sa pinakamasamang kontrata sa liga ang kasunduan niya na may kasamang no trade clause. Sa edad na 32, binabago ng Suns ang kanilang direksyon matapos ipadala si Kevin Durant sa Houston Rockets. Si Beal na may average na 17 points, 3.3 rebounds at 3.7 assists ay nananatiling produktibong manlalaro, ngunit ang kanyang $53.6 million salary for 2025-26 season ay hindi practical para sa kahit anong koponan, dahilan kung bakit lumalakas ang usap-usapan tungkol sa buyout. Ayon kay Fred Katz ng The Athletic, kabilang sa mga koponang iniisip ni Beal na posibleng salihan matapos niyang umalis sa Phoenix ay ang Golden State Warriors. Naghahanap ang Warriors ng dagdag na lalim sa kanilang roster matapos ang playoff run na nagtapos sa second round exit. Ayon sa isang league source, ang listahan ng mga koponang iniisip ni Beal ay kinabibilangan ng LA Clippers, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers at Milwaukee Bucks, isinulat ni Katz. Katatapos lang ng Clippers sa isang trade kung saan ipapadala si shooting guard Norman Powell sa Miami Heat at makukuha naman nila ang high-flying power forward na si John Collins mula sa Utah Jazz. Ang trade na ito ay nagbubukas ng starting spot sa posisyon ni Beal, ngunit dahil ginamit na nila ang $14.1 million mid-level exception para pirmahan si free agent center Brook Lopez, maaari na lamang nilang i-offer kay Beal ang natitira sa MLE, isang $5.3 million starting salary for 2025-26 na siyang inaasahang hindi tatanggapin ni Beal. Kapag natuloy ang buyout, inaasahan na maraming koponan ang magpapakita ng interest kay Beal, lalo't maaari na siyang makuha sa mas murang halaga. Ang Warriors halimbawa ay maaring isama ang former All-Star sa core na binubuo ni na Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?